Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, may ibinunyag sina Navotas Representative Toby Tiangco kaugnay sa issue sa insertion sa 2025 national budget sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa maanumalya umanong flood control projects. Sabi ni Tiangco, si Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co ang may pakana-umano ng pagsingit sa budget. Ayon kay Tiangco, may mga isiningit na proyekto si Co sa iba't ibang distrito na hindi alam o hindi naman hiningi ng mga congressman. Batay sa datos na ipinakita ni Tiangco, aabot sa 13.8 billion pesos ang isiningit umano ni Co sa 2025 budget. Si Co ang nooy chairman ng House Committee on Appropriations na tumalakay sa 2025 budget. Pinaiimbitihan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta si Co sa susunod na pagdinig. Unang sinabi ng Kamara na nasa Amerit si Co para magpagamot. Susubukan ng GMA Integrated News na makunan siya ng pahayag. Dumalo rin sa pagdinig ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ang iba pang detalye sa ongoing na pagdinig, ihahatid namin maya-maya lang. Isa pang mainit na balita, nakataas po ngayon ang thunderstorm advisory dito sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, apektado rin ang Cavite, Laguna, Batangas at ilang panig ng Bulacan, Quezon Province at Rizal. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Tatagal ang thunderstorm advisory hanggang 11:37 ngayong umaga. Sa mga susunod na oras, uulanin na rin ang iba pang bahagi ng bansa base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible po ang heavy to intense rain sa ilang lugar. Wala namang bagyo o low pressure area na nagbabadya sa bansa. Mga local thunderstorm po at ulang dulot ng easterlies ang nararanasan ngayong araw. Sugatan ng dalawang sakay ng isang jeep matapos mahulog sa bangin sa Arita, Nueva Vizcaya. Nakabaliktad na ang jeep na yan na may kargang inaning pananim ng matagpuan sa Barangay Kirang. Ayon sa mga otoridad, tiyempong napadaan ng jeep nang gumuho ang bahagi ng kalsada roon dahil sa naranasang pag-ulan sa lugar. Dahil dyan, apektado ang daloy ng trapiko. Sinisiguro naman ng Department of Public Works and Highways Nueva Vizcaya 2nd District Engineering Office na aayusin ang nasirang bahagi ng kalsada. Sinalubong ng matinding ragasan ng tubig ang mga motorista sa kalsadang yan sa Barangay Green Hills sa President Roxas, Cotabato. Mas bumagal pa ang daloy ng trapiko dahil sa malalaking tipak ng bato na nahulog mula sa bundok. Nagsagawa ng clearing operations ang lokal na pamahalaan para alisin ang mga humambalang na bato. Halos mag-zero visibility naman ang kahabaan ng highway na yan sa South Cotabato na papuntang Isulan sa Sultan Kudarat. Pahirapan tuloy sa pagbiyahe ang mga dumaraang sasakyan. Naranasan din ang masamang panahon sa Coronadal City. Kakaunti na ang bumibiyaheng mga motorista habang matumal ang benta sa ilang tindahan. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nagpaulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Pinalaga ng Malacanang ang anilay pagtatangka ng Kamara na ibaling ang sisi kaugnay sa katiwalian umano sa lehislatura. Kasunod po yan ng plano ng liderato ng Kamara na ibalik sa Department of Budget and Management ang National Expenditure Program para sa susunod na taon. Suhestyon ng ilang senador gawing transparent ang budget deliberations para wala ng lusot. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Sa isang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ipinost ng Presidential Communications Office, mariin anyang tinututulan ng gabinete ang mga anyay spin mula sa ilang miyembro ng House of Representatives na nagtangkang ibaling ang sisi sa ehekutibo sa mga katiwalian at kapalpakan ng lehislatura. Hindi raw nila kinukonsinte ang anumang pag-atake sa integridad at reputasyon ng ehekutibo at paggamit ng anyay political theatrics para i-hostage ang budget process. Sabi pa ni Bersamin, wala anyang silbi ang anumang investigasyon kung hindi bubusisiin ng mga anyay ugat ng katiwalian. Kaya hamon niya sa Kamara, clean your house first. Ipinaliwanag ni Bersamin ang kanyang pahayag. It's as clear, as direct as that. It's not a mere innuendo. It's just a clear message that
there is much to be done by them before they point a finger at the other branch. Hindi raw siya galit, pero malian niya ang pananaw na ibalik sa kanila ang panukalang budget lalo't labas ito sa prosesong inaatang ng saligang batas. They are only doing their job, but one member is particularly wrong in saying that they should return to us the NEP. That is not in the constitutional order. Wala rin daw sa hinuha ng Pangulo ang anumang posibilidad ng reenacted budget para sa 2026. Walang tinukoy si Bersamin na partikular na miyembro ng Kamara, pero bago nito, sinabi ni Deputy Speaker Representative Ronaldo Puno na nagdesisyon siya at ilang party leader na irekomendang ibalik ang 2026 national budget sa DBM. Sinisika pa na may makuha ang pahayag ng party leaders kaugnay sa sinabi ni Bersamin. Bilang tugon sa pahayag ni Bersamin, sinabi ni Senator Juan Miguel Zubiri na sa ngalan ng transparency, mainam na ilabas sa publiko ang mga proponent ng mga insertion sa budget sa bicameral conference. Transparency din ang isinusulong ni Senator Panfilo Lacson at Senate Minority Leader Tito Soto. Para makita natin, matrack natin, yung mula sa paggawa pa ng NEP. Sino mga naglagay niyan? Bakit mo nilagay? Di ba? At saka kung wala sa NEP, bakit mo nilagay? Kaibigan mo ba yung kontraktor? Para sa deliberasyon sa 2026 budget, suwestyon ni Soto dalhin sa plenaryo ang anumang panukalang amyenda sa budget para hindi lumabas na insertion. Sa isa namang pahayag na mahigit 100 grupo mula sa iba't ibang sektor kabilang ang Makati Business Club, mga universidad at iba pang civil society groups, kailangan na raw nating makawala at talikuran ang sistema ng korupsyon na pumapatay sa mga Pilipino at sumisiraan nila sa tiwala sa gobyerno. Ang korrupt na sistema dapat nilang palitan ng sistema ng transparency at accountability. Nanawagan sila sa DPWH at DBM na mag-convene ng Independent Multisectoral Review Committee na binubuo ng mga civil society groups, scientists at komunidad para pag-aralan ng mga 2026 budget proposal. Nanawagan din sila na itigil na ang congressional insertion lalo sa Bicameral Conference Committee sa Pangulo at DPWH na magbigay ng full transparency sa mga flood control project ng mga nakalipas na taon. Nanawagan din sa Pangulo ang mga grupo na isapubliko ang mga dokumento sa mga proyekto para sa potensyal na participatory audit ng publiko at civil society kasabay ng Commission on Audit. Dapat din daw may managot sa katiwalian, hindi lang daw ang mga itinuturing na small fish kundi mga mastermind sa likod ng eskandalo. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinabulaanan ni dismissed at dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang alegasyong siya umano ang kingpin o pasimuno ng manumalyang flood control projects sa Bulacan. Ayon sa kanyang abogado, nanatiling inosente si Alcantara sa gitna ng mga paratang. Ano man daw ang anomalya sa mga proyekto kontra baha, ginawa ito ng hindi niya alam at walang pahintulot. Makikipagtulungan daw si Alcantara sa investigasyon ng mga otoridad sa flood control projects. Biyernes, nang una naming ibinalita ang hatol na guilty kay Alcantara sa mga kasong administratibo ng DPWH dahil sa pagkakaugnay niya sa ghost flood control projects sa Baliwag at Bulacan. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay matapos malunod ang isang batang lalaki sa isang ilog sa Guagua, Pampanga. Chris, natagpuan na ba agad ang biktima? Tony, inabot ng halos 24 oras bago nakita ang labi ng biktima sa ilalim ng ilog. Nagtulong-tulong ang rescuers sa paghanap sa biktimang 12 anyos. Batay sa investigasyon ng barangay, kasama ng bata ang tatlo niyang kaibigan na nagkayayaang maligo sa ilog. Hinala ng pamilya may foul play na nangyari at isa sa mga kaibigan ang itinuturong sospek. Itinanggi ng kaibigan ang akusasyon. Nagsampa na ng reklamo ang pamilya ng biktima at ito-turn over na ang nasabing kaibigan sa Department of Social Welfare and Development. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang pulisya. Sugatan naman ng isang traffic enforcer matapos mabangga ng sinitang motorsiklo sa Lipa, Batangas. Sa kuha ng CCTV, makikita nagmamando ng traffic ang enforcer sa Barangay Sabang. Maya-maya, nakatanggap siya ng tawag na may rider na tumakas mula sa enforcer na unang sumita sa kanya. Nang makita ang rider, sinubukan niyang harangin iyon. Pero nagtuloy-tuloy ang rider hanggang sa mabangga ang biktima na tumilapon sa kalsada. Dinala siya sa ospital. Sugatan din at nagpapagaling sa ospital ang binatilyong nakabangga sa traffic enforcer.
na maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injuries. Wala siyang pahayag. Beep 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 sa mga motorista, may taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Sa anunsyo ng ilang oil companies, 1 peso and 40 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel. 1 peso naman sa kada litro ng gasolina. Habang sa kerosene, 70 centavos kada litro ang taas presyo. Ika-4 na magkakasunod na hike na yan para sa gasolina. Habang pangatlong linggong taas presyo naman yan para sa diesel at sa kerosene. Bilang bahagi ng kanyang 3-day state visit sa Cambodia, nakipagkita sa Filipino community roon si Pangulong Bongbong Marcos. Inanunsyo niya ang pagtatayo ng Philippine Migrant Workers Office para tutukan ang kapakanan ng mga OFW doon. At mula po sa Phnom Penh, balitang hatid ni Jonathan Andal. Maagang binati si Pangulong Bongbong Marcos ng mahigit 500 Pilipino sa Cambodia para sa nalalapit niyang 68th birthday sa September 13. Ito ang first stop ng Pangulo pagdating niya rito sa Phnom Penh kahapon para sa 3 araw na state visit. Naatasan ko si Secretary Kakdak na magbukas ng Migrant Workers Office dito ngayon sa Phnom Penh. Gagawin ito sa lalong madaling panahon para ipagtanggol ang inyong mga karapatan. Malaking tulong yan, sabi ng ating embahada rito, lalo't naaalarma na raw sila sa dumodoble ng bilang ng mga Pilipinong nare-rescue nila pabalik sa Pilipinas matapos mag-apply dito bilang call center agent pero ginawa lang palang scammer. Kung noong nakaraang taon daw 80 ang mga na-rescue nilang Pilipino sa mga scam hubs sa Cambodia, ngayon nasa 180 na ito at may 100 pang nagpaparescue. Some of them come from the pogos that closed. Some admit that the work doon was also scammy. We thought that people know better. Kwento raw ng mga na-rescue, online lang nila nakita ang mga job hiring post para sa customer service representative sa Cambodia na may alok na sweldong $1,000 o mahigit 50,000 piso kada buwan. But if they don't meet their quota, they get deductions. In the end, they get nothing. Media can help raise awareness about the dangers of online recruitment. Ang problema sa transnational crime ang isa sa mga pag-uusapan sa bilateral meeting ni Pangulong Marcos at Cambodian Prime Minister Hun Manet. Patuloy natin tatalakayin sa Cambodia ang pagpapatibay sa kaukulang proteksyon at kagalingan ng mga migranteng manggagawa. May meeting din ang Pangulo sa mga negosyante rito sa Cambodia para palakasin ang pamumuhunan sa dalawang bansa, maparami ang mga turista at mapalakas ang pag-export ng mga Pinoy products dito sa Cambodia. Kasama ng Pangulo ngayon dito sa Phnom Penh si First Lady Liza Araneta Marcos, ilang miyembro ng kanyang gabinete at ang tagapagsalita ng palasyo. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasalukuyan nang nagpupulong sina Pangulong Bongbong Marcos at Cambodian Prime Minister Hun Manet. Live mula sa Phnom Penh, Cambodia, may ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan? Rafi, andito ako ngayon sa loob ng Peace Palace sa Phnom Penh. Dito yung opisina ng Prime Minister ng Cambodia. Katumbas ito nung Malacanang Palace dyan sa atin. Dito sa likod ko kanina, sinalubong si Pangulong Bongbong Marcos ng Cambodian Acting Head of State at Senate President na si Hun Sen. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos at ang kanyang gabinete. Sa ngayon, nasa bilateral meeting na sina Pangulong Marcos at ang Prime Minister ng Cambodia na si Hun Manet kung saan pag-uusapan nila ang bubuing kasunduan sa higher education, air services at pagsugpo sa transnational crimes gaya ng mga Pinoy na ginagawang scammer dito sa Cambodia. Pagkatapos ng bilateral meeting, haharap sa media sina Pangulong Marcos at Prime Minister Hun Manet para sa joint press statement. Pagkatapos niyan, didiretso ang Pangulo sa isang hotel para makipagpulong naman sa mga negosyante rito sa Cambodia. Rafi, wala tayong inaasahang interview today kay Pangulong Bongbong Marcos pero bukas, bago siya umuwi sa Pilipinas, ay magkakaroon ng kapihan kasama ang Pangulo kung saan uupo siya at ng mga media at tatanggap ng mga tanong. Yan muna ang latest mula rito sa Phnom Penh, Cambodia. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Jonathan Andal. Umani ng mga papuri si Filipina tennis player Alex Ayala matapos ng kanyang makasaysayang panalo
sa Guadalajara 125 Open sa Mexico. Kinalo ni Iyala sa final si Panna Udvardi ng Hungary matapos ang tatlong set sa score na 1-6, 7-5 at 6-3. Ito ang unang beses na Pilipino ang nagwagi sa isang Women's Tennis Association o WTA match. Dahil dito, inaasang aangat si Alex sa WTA ranking mula sa kasalukuyang 75th place. Sunod na sasabak si Iyala sa SP Open sa Sao Paulo, Brazil. Nagpaabot ng pagbati si tennis superstar Rafael Nadal kay Alex. Nagtraining si Alex sa Academy ni Nadal. Nagbunyi rin ng mga Pilipino sa tagumpay ni Alex kabilang si Pangulong Bongbong Marcos na nagpaabot ng pagbati. Binati rin ng ilang kapuso star si Alex gaya ni Gabby Garcia, Benjamin Alves, Maverick Gaspi at its Showtime hosts Anna Curtis at Ogie Alcacid. Walang taga-gobyerno ang mapapabilang sa 3 miyembro ng Independent Commission na sisiyasat sa mga flood control project ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga qualification at magiging kapangyarihan ng mga mapipiling personalidad alamin sa balitang hatid ni Vicky Morales. Kay Pangulong Bongbong Marcos na nanggaling. Sa susunod na linggo ay aanunsyo na kung sino-sino ang magiging miyembro ng independent body na mag-iimbestiga sa mga flood control project. Wala pang formal name. Pero yun ang binubuo namin. Independent Commission para imbestigahan. Ito nga ang mga lumalabas na anomalya sa mga flood control project. Yung mga personalities, ayoko namang maunahan ang actual na announcement dahil hindi pa solid talaga. Pero malapit na. 3 ang magiging miyembro ng komisyon. At ayon sa Pangulo sa aking eksklusibong one-on-one interview nung Sabado, wala sa mga ito ang magmumula sa gobyerno. Paano sila maiba po sa mga existing agency like COA, Ombudsman? They're completely separate from government. But how powerful will they be? We will give them all the powers that are necessary for them to come to a conclusion, to come to some findings, para meron naman, alam natin kung ano yung nangyari. Hindi man ibinunyag sa ngayon kung sino-sino ang mga ito, nagbigay ng mga clue ang Pangulo. Kailangan daw na mayroong abogado o isang justice. Kailangan din daw ng investigador at forensic accountant. Will they be able to even investigate the Congress people, the Senate? They will have the subpoena powers to investigate anything and anyone. Otherwise, then what they will have, they sasabihin, may sacred cow na naman, o may pinoproteksyonan dahil kasama sa politika, whatever. Pagka nangyari yun, wala rin kabuluhan yung kanilang investigasyon. Sabi pa ng Pangulo, maaring hinga ng tulong ng komisyon ang lahat ng ahensya ng gobyerno, halimbawa sa NBI para sa investigasyon o kaya sa COA para sa impormasyon. Wala raw sasantuhin kahit pa kaalyado o kaanak. I said, we're making an omelet. We're going to have to break some eggs. There's just no way around it. Even if they're relatives as well. Well, who's more important? Your friend? Your political supporter? Or every single ordinary Filipino citizen? Who's more important? To me, it's the Filipino citizen. Nobody is more important than Filipinos. Nobody, not one person is more important. Not me, not anybody is more important. Pero sabi rin ng Pangulo, rekomendatory lamang ang kapangyarihan ng komisyon. Pagkatapos daw nilang suriin lahat ng impormasyong nakuha o nabigay sa kanila, magre-rekomenda kung dapat bang kasuhan o hindi ang isang inimbestigahan. Ang kanilang rekomendasyon pwedeng ibigay sa DOJ o kaya sa Ombudsman para sa paghahain ng kaso. Sabi ng Pangulo, naging malaking tulong ang sumbong sa Pangulo website na hindi lang daw reklamo sa mga flood control project ang nakuha. Since we created the website, we have 12,000 plus already reports that are coming in. And these reports, hindi lang ito... Hindi lang flood control projects. Hindi lang. May mga paving, mga road widening, maraming dumadating. Of course, we started talking about only flood control. Pero syempre, nagkaroon ng tao ng line of communication sa akin na para makapagreklamo sila,
Ginagamit talaga nila. That has been very effective. And that's why I encourage everybody. Tuloy, lahat ng hinihikayat ko kayo lahat. Pagka meron talaga kayong gusto ireklamo ninyo. Kamakailan, ang Pangulo mismo ang nakabuking ng mga ghost flood control project sa Bulacan na nabayaran na ng buo ng pamahalaan pero wala ni isang bakas at mistulang guni-guni lamang. Kung hindi guni-guni, substandard naman ang ilang proyekto na nadudurog agad ng inspeksyonin ng Pangulo. Lumabas din ang mga marangyang pamumuhay ng ilang mga kontraktor, pati na ng ilang district engineer, ng ilan umamin pang panay-panay ang pagkakasino. Sa laki at lawak ng nabunyag na mga katiwalian sa mga flood control project, tanong ko sa Pangulo, Hindi nga Bakit paging ganitong ka-massive yung dahil corruption? ako'y governor, hindi ganito. At bukod pa sa laki ng halaga ng nakukuha ng kung sino-sino na tao na wala namang karapatan na bulsahin ang pera na yan, bukod pa ron ay hindi nila tinatago. Garapala na po. In your words, it's economic sabotage? Yeah. Kasi ngayon sila, walang pakialam. It did not happen overnight. Mm-hmm. This happened over many decades. And we have to figure out kung ano ba talaga ang nangyari para hindi na mangyari ulit, to put the safeguards in place. Ako, nasasyak ako, hindi ako makapaniwala na nandito na tayo na ganit na ang gobyerno na... But so many regimes and it just keeps getting worse. So It did. The simplistic answer will be, paano tayo nagkaganto? Dahil pinabayaan. And what can we do? What we can do is to find out how this happened, who are the people that are involved, make them answerable for their wrongdoing, and fix the structure so this is not allowable. okay. That's the word that I think that it became allowable. Okay lang. Yes. Hindi It was, problema yan. Hindi krimen yan. Sige lang. but to the level na 30% na lang yung naiiwan sa mga proyekto, astounding yun. That's the part that talagang hindi ako makatulog pag iniisip ko. Paano tayo nagkaganto? I would think it's heartbreaking when you see all these Filipinos working so hard, tapos on the flip side, nakikita ko nyo yung massive corruption na nangyayari, no? I mean, No, I'm not disheartened. I'm not disappointed. I get very, very angry. How can you do this to people that have worked every day of their lives? Walang ginawa ito kundi magtrabaho. Nagsakripisyo ng mahirap for very little. Kukunin nyo pa sa kanila yon para bumili ng Rolls Royce. Babalik na naman ako doon sa nasabi ko kanina na ang lalim ng kalawang, ang lalim ng bulok. you're teary-eyed. Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Mabuti mga kumasamang tao yan. Dapat parusahan. Hindi naman eh. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? That makes no sense to me. Do you ever regret being president? No. Not for You didn't even pause to think. Not for one moment. Why? Because I am given the opportunity to actually, the privilege, the opportunity, and the chance to actually do something. All of the things that I complained about all my life, now I can do something about them. And that is the greatest privilege that anyone can be granted. So no, I don't regret. Vicky Morales para sa GMA Integrated News. Sa gitna ng kabi-kabilang investigasyon sa manumalyang flood control projects at bubuing Independent Commission ng Pangulo, kausapin natin si UP National College of Public Administration and Governance o UP-NCPAG Professor Emeritus Maria Fe Mendoza. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Sir Rafi. Opo, sa tingin niyo po kaya ay dapat pa rin ipagpatuloy ng Senado at Kongreso yung kanilang investigasyon sa manumalyang flood control projects ng DPWH? Maaaring ipagpatuloy kasi naumpisahan. Pero ang ano doon, dapat meron
Kasi di ba ang dami-daming investigation. Tapos meron pang i-create na Presidential Independent Anti-Corruption Commission. Yung ganun. So ang ano doon, sino ba ang magkukumpas at paano ba, saan ang patutunguhan? Siguro ipagpatuloy kasi marami kasing na divulge na mga katotohanan, marami tayong nalalaman, pero yun nga, ang ano kasi yung sa Kongreso kasi in aid of legislation at saka yung pagpoproseso nila ng GAA 2026, di ba? So kasama siya doon sa mga kawing-kawing na obligasyon ng ating Kongreso. So dapat ipagpatuloy yun. Pero wag don't lose sight doon sa GAA 2026. Gaano po kahalaga na nakikita ng taong bayan yung proseso ng investigasyon dito sa Senado at Kongreso kasi ito naka-live at lahat ng mga lumalabas dito unless magpatawag sila ng na meeting na hindi kasama yung media ay talaga nalalaman ng taong bayan na compared sa isang investigasyon ay talagang tahimik at yung mga mabubunyag dito ay mailalabas na lamang kapag tapos na yung investigasyon. Gaano kahalaga na nakikita ito ng taong bayan? Masyado mahalaga siya talaga. Kasi nga, di ba nung unang panahon, hindi ganyan ka-open, hindi ganyan ka-transparent yung mga nangyayari sa Kongreso. So mahalaga siya kasi nalalaman natin kung ano yung mga proseso, ano yung mga nangyayari. In addition, yun nga, maraming nasisiwalat na mga katotohanan na parang nakatago decades ago. Magandang bulat-lat at nandun sa kaalaman. Although yun nga, sa mga prosesong ito, di ba, parang tinitingnan natin, ano yung pinaka end ng journey, di ba? Ang ano dito, kung na-agitate, nalaman ng mga taong bayan kung ano yung mga nangyayari, ano ba yung gusto nating mangyari sa kanila? Kasi di ba ang dami ng merong mga protest action, mga nangyayaring ganon. Yun ba yung gusto nating mangyari sa publiko, di ba? So, tingnan din natin kung ano yung end game ng mga lahat na nangyayaring ito. Opo, ngayon nga lang po, ang dami na nag-message sa social media, manood daw sa Senado dahil nagkakantahan na doon sa Senate. Ano pong interpretasyon nyo sa naging pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa mga taga-Kamara na clean your house first? Oo, kasi talaga lumalabas ngayon yung politico contractors, di ba? So yung conflict of interest talagang na-highlight yung conflict of interest kasi maraming mga nandoon sa Senado or sa Kongreso na may alliance, merong connection doon sa mga contractors na ni-name ni President Marcos na 15 big contractors, di ba? So parang ano doon, clean your house. In addition, kasi maraming nagsasabi, bakit kayo nag-iimbestiga, lalo na yung Committee on Infrastructure, kaya yung Red Ribbon, di ba? Bakit kayo nag-iimbestiga? Kabaro ninyo yung iimbestigahan ninyo, no? Ano lang natin dito, kung sa kanilang ginagawa ay no holds bar at walang sacred cow, okay lang yun. Ano po masasabi nyo sa mga mungkahing gawing state witness, yung mga district engineer o contractors kaugnay sa flood control projects? Pwede siyang isang option kasi yung iba namang district engineer parang inutusan lang or nandun sa sitwasyon na nasa gitna sila at parang kahit ayaw nila, pikit mata lang ginawa. So pwede din na yung ibang district engineers ay kunan na state witness. Okay, well, marami po tayong aabangan dito sa isyong ito. Maraming salamat po, UP&C Professor Emeritus Maria Fe Mendoza. Salamat din. Papaliko ang fuel tanker na yan sa National Highway sa Barangay Tandayag sa Amlan Negros Oriental. Ilang saglit pa, makikita ang pagsulpot ng humaharurot na motorsiklo na biglang sumalpok sa likurang bahagi ng tanker. Isinugod ang rider sa ospital. Agad namang sumuko ang 40 anyos na driver ng tanker. Batay sa investigasyon ng pulisya, naghatid ng supply ng gasolina sa isang gas station ng tanker. Pauwi naman ng rider na galing Dumaguete City. Sinusubukan pang makuha ng pahayag ang nagpapagaling na rider habang wala pang pahayag ang driver ng tanker. Natangayan ng halos 7,000 piso ang isang senior citizen sa Caloocan matapos mabiktima ng mga nagpanggap na inspektor ng LPG tank at regulator.
Panoorin ang balitang hatid ni Bam Alegre para huwag maging biktima. Hulicam sa CCTV kung paano lapitan ng isang grupo ang bahay ng isang senior citizen sa barangay 173 Caloocan. Nagpakilala silang taga-barangay na nagsasurvey raw para iwas sunog. Ang pakay raw nila, inspeksyonin ng liquefied petroleum gas o LPG tank. Anong pwede hong masunog sa inyo? Kasi nagkasunog po dyan sa kabilang barangay. Sabi po, ang kalan, pwede po bang matingnan? Yun ang pagkakamali ko, kung pinapasok ko. Madali sabi, solo. Noong pagbalik ko, pinakita na niya sa akin na may butas yung hose. Samantalang yung hose na yun, wala pang isang taong kabibili lang namin. Pinakikita niya yung sira, ganyan. Sabi ko, napakamali, baka hindi ko kunin. Tapos naalala ko naman yung misis ko. Kasi misis ko ang nagluluto. Inisip ko, ano ba ang pera kung sakaling may mangyari sa asawa ko. Dahil inisip ni Art ang kaligtasan ng kanyang pamilya, nagbayad siya ng 7,500 pesos para sa bagong LPG regulator. Binigyan pa siya ng senior citizen discount kaya 6,500 pesos na lang. Nang makaalis na ang grupo, nakatunog ang anak ng senior citizen na baka nabudol sila. Aniya, overpriced ang ibinentang regulator sa kanila at tila peke raw ang resibong ibinigay. Nakaalis na sila, binigay sa akin yung resibo, tapos ang nakalagay doon 6,500 para doon sa regulator and hose. Then nung chinek ko yung gas tank namin, pinicturan ko yung pinalitan na item. Then niscan ko using yung mga online apps natin na and then nakita ko yung presyo na nagre-range lang to 400 to 600 pesos. So sinabi ko kagad yun sa daddy ko. And na-notice ko rin dun sa resibo na ang name ng company is naka-address sa Palawan. So yun din, tinanong ko, bakit Palawan yung resibo niya? Ito yung LPG regulator na ibinenta sa pamilya sa halagang 6,500 pesos. Pamalit daw dito pero nasa maayos pa itong kalagayan. Lalong-lalo na itong hose na sira na raw pero bagong bili lang ito ng pamilya. Nakumpirma ng pamilya sa barangay na hindi nila empleyado ang nagpakilalang inspektor. Double check nila kung talagang taga-barangay ba yan o baka mamaya ID lang yan, dala-dala, nagpapakilala taga-barangay, yung pala hindi na taga-barangay. Ipinablatter na sa barangay ng pamilya San Agustin ang mga nagpanggap na inspektor. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Sa Banga-Aklan, patay ang 2 mekaniko na nadisgrasya sa gitna ng trabaho. Cecil, ano nangyari sa kanila? Rafi, nabagsakan ng bucket ng backhoe ang magkapatid na lalaki. Batay sa investigasyon, nangyari ang aksidente habang nag-aayos sila ng isang dump truck sa barangay Pagsanghan. Nagpatulong daw sila sa isang backhoe para sa kinukumpuning truck. Pero pumutok ang hydraulic hose ng backhoe. Nawalan ng kontrol ang operator nito at bumagsak ang bucket nito sa direksyon ng magkapatid. Tumagal ng halos 2 oras ang rescue operation sa mga biktima na idiniklarang dead on the spot. Nagkaareglo na ang kaanak ng mga biktima at ang operator ng backhoe at walang isasampang reklamo. Tutulong daw ang kumpanyang pinagtrabahuan ng mga biktima sa pagpapalibing. May magkapatid na babaeng inanod ng rumaragasang ilog sa Gihulngan, Negros Oriental. Nakatayo at magkayakap ang magkapatid niyan nang makunan ng video ng isang residente sa barangay Balogo. Maya-maya nawala sa balanse ang dalawa at tuluyang tinangay ng tubig. Ayon sa kapitan ng barangay, pauwi na galing sa eskwelahan ng dalawa nang mangyari ang insidente. Nasa maayos ng kalagayan ang magkapatid matapos makakapit sa ugat ng isang puno at masagip ng mga residente. Isinisisi ng kapitan ng barangay ang nangyari sa hindi natapos na spillway. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang DPWH 1st Engineering District ukol sa nasabing proyekto. Naglaan na rin daw ng pondo ang Gihulngan LGU para maglagay ng hanging bridge roon na madaraanan ng mga estudyante.
Balita mula sa Vatican City, isa ng ganap na santo at pinakauna mula sa millennial generation, si Carlo Acutis. Pinangunahan ni Pope Leo XIV ang canonization ng tinaguriang God's Influencer. Sarap yan ng libo-libong Katoliko kabilang ang ilang Pinoy. Isinilang si Acutis sa London at lumaki sa Italy kung saan ginamit niya ang kanyang computer skills para ipakalat ang pananampalataya Katoliko. Namatay po si Acutis noong 2006 sa edad na 15 dahil sa leukemia. Nakilala naman dahil sa pagtulong sa mga nangangailangan ang isa pang hinirang na santo na si Saint Pier Giorgio Frassati. Nasawi si Frassati dahil sa polio noong 1925. Samantala, kaugnay po ng pagpapalit ng liderato sa Department of Transportation at iba pang proyekto ng kagawaran, kausapin po natin si Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Good morning po, Ma'am Connie, sa lahat na nanonood at nakikinig po sa inyo. Good morning po sa inyo at ito na nga, paano na nga ho ba ang magiging implementation ng mga naiwang ongoing projects sa ilalim po ng pamumuno ni Secretary Vince Dizon? Una sa lahat po, no, Ma'am Connie, ang kagandahan po nito, nung mga pinalo po ni Sec Vince itong mga proyekto, itong mga programa, itong pagbibigay ng deadline sa ating mga malalaking proyekto, kasama ko na po siya dyan nung nagplano kami. Kaya nga po, nung nagpalit po ng liderato, ang isa din sa kautusan ng ating Pangulo is to make sure to continue yung lahat ng mga programa, initiatives. Kasama na rin po yung mga deadline na binigay po ni Secretary Vince sa ating mga kasamahan dito sa DOTR. Opo, at so, tuloy-tuloy lang po. Maingay na usapin din po ngayon yung korupsyon sa ilang ahensya ng pamahalaan. Kayo po dyan sa DOTR, papaano nyo naman planong tugunan na masawata po yung mga medyo bad apples, ika nga, sa inyong pong departamento? Kami po ay talagang hinahabol din namin ang mga corrupt naming kasamahan dito, mga tiwaling kasamahan. Kung may kwento ko lang po, Ma'am Connie, 2 weeks ago, may mga pinahuli po kami. Kami po mismo ang nagpahuli sa mga salbaheng mga traffic enforcers, yung mga nangungutong po sa Region 2. At tuloy-tuloy lang po namin gagawin yan. May kautusan na po tayo na one strike policy po tayo pagdating sa mga tiwali at corrupt na opisyal. I see. At ano naman po yung aasahan nating mga jeepney drivers dyan po sa PUV modernization program pa rin? Pagdating naman po sa ating modernization po, una po sa lahat, tuloy lang dapat ang modernization. Ang gagawin po namin ngayon, may mga konting recalibration na gagawin. Ibig sabihin, una, itong ating pagdating sa masasakyan, kailangan po natin gawing open market yan. Ibig sabihin, hindi lang dapat isa ang supplier ng mga modern vehicles. Kailangan natin yan maghikayat ng mga ibang suppliers. Kaya kami po ay makikiusap na kung kailangan ibaba yung ating mga standards o minimum standards para makalahok naman yung mga ibang gustong mag-supply, gagawin po namin yan. Patuloy din po ang pagbibigay namin ng mga provisional authorities o provisional na franchises sa mga individual operators as long as they are roadworthy. I see. Bubuksan din po namin ang consolidation again, the application. Kailangan namin gawin yan para ngayon, mas mahikayat namin, may hindi sumali, nasasali na ngayon. Makikipag-usap din kami sa financial institutions na dapat, baka may paraan tayo na maibaba ang mga interest. Yes, sir. At yung bidding process po niyan lahat, magiging sistematiko at ito po ay magiging transparent naman siguro, sir, no? Always po, Ma'am Connie, makakaasa po kayo dyan na transparent po ang bidding parati ng DOTR. Yung pong pagtatanggal ng Mount Kamuning at pagtatayo ng Kamuning Footbridge, ano na ho ang development sa planong ito? We started the construction already, Ma'am Connie, and the project implementation deadline for that is that it would be until December. Na-award na po natin ang kontrata, nag-notice to proceed na po tayo, nagsimula na po sila magtrabaho, at makakaasa tayo by December. Yun yung initial deadline. Kung may makikita na tayo mas magandang flyover dyan sa may Kamuning po. Marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras at update na yan. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Yan po naman si Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez. Happy
Happy Monday mga mare at pare! Ang Clash backer na si Jong Madaliday, ang Grand Champion ng The Clash 2025. The Clash 2025 Grand Champion is... Jong Madaliday! Natanggap ni Jong ang 1 million pesos in cash, brand new house and lot, exclusive management contract mula sa Sparkle GMA Artist Center at the Clash Trophy. Full circle moment ito para kay Jong dahil sa first season ng singing competition ay naging runner-up siya. Nakaharap niya sa one-on-one clash si Arabel de la Cruz na Clash backer rin at runner-up ng The Clash Season 5. Si Arabel at dalawa pang finalist na sina Leah Ferdeloso at Juari Sabit may premyo ring 100,000 pesos each. Itinanggi ni Senate na suspended DPWH District Engineer Abelardo Calalo na tinangka niyang suhulan si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa counter-affidavit ni Calalo, sinabing matapos ang eleksyon ay nakapulong niya si Leviste, Congressman Jojo Ang at ang nanay ni Leviste na si Senadora Loren Legarda. Doon daw napag-usapan ng pondo sa mga proyekto sa distrito. May 28, nagkaroon daw sila ng pag-uusap ni Congressman Jojo Ang. Doon daw siya inutusan ni Ang na kumolekta ng pera mula sa mga kontratista na may kasalukuyang proyekto sa 1st District ng Batangas bilang suporta kay Leviste. Agosto nang muli raw sila magkita para muling pag-usapan ng mga donasyon at himuki ng mga kongresista na magbigay. Sa kaparehas na buwan, binisita siya ni Leviste sa kanyang tanggapan para tanungin kung sino ang mga kontratista na may proyekto mula sa liderato ni dating Congressman Eric Buhain na may substandard construction para anya papanagutin. Ngunit sinabi ni Calalo na wala siyang impormasyon doon. Matapos ng ilang araw, nakipagpulong ulit siya kay Leviste. Doon na raw siya tinanong ulit ng mambabatas kaugnay sa mga proyekto sa lalawigan. Maya-maya, tinanong daw siya ni Leviste kung may dala na siyang donasyon. Sinabi niyang may dala siya at kukunin lang niya sa sasakyan ang dalang pera hanggang sa dumating na ang mga pulis at arestuhin siya. Gate ng abogado ni Calalon si Attorney Raymond Fortun sa panayam ng DZBB, hindi entrapment ang nangyari kundi panggigipit sa kanyang kliyente. Hinamon naman ni Leviste si Calalon na pangalanan niya ang mga kontraktor na nagbigay ng pera. Sinisikap ang kunin ng pahayag ni Buhain, Ang at ang Legarda kaugnay sa mga pahayag ni Calalo. Nakipagpulong si DPWH Secretary Vince Dizon sa dalawang dating kalihim ng kagawaran kaugnay sa mga katiwalian. Balitang hatid ni Joseph Moro. Napapailing na lamang si Secretary Vince Dizon sa nangyayari sa DPWH. Ang paglilinis sa kagawaran ng agenda ni Dizon sa halos 2 oras na pulong niya sa mga dating kalihim ng DPWH. Si Rogelio Singson ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino at Jose Ping de Jesus sa termino naman ni dating Pangulong Cory Aquino at Fidel Ramos na nakasama rin ni Dizon nung chairman siya ng Clark Development Corporation. Aminado si Singson, talamak ang korupsyon sa kagawaran. Masyadong massive. I cannot imagine how massive the corruption inside and outside. At isa sa mga pinagmumula ng korupsyon ang mga insertion o mga proyektong isinisingit ng mga mambabatas. Lower House and the Senate. Total local projects and insertions in 2025 is about 450 billion. Ang problema dyan, hindi lang yung visible insertion, ibig sabihin from NEP to GAA. Apparently, according to Secretary Bonoan, kaya na blindsided siya in some of the projects because some of his regular programs were also carved out and replaced with local insertions. Kinukunan namin ng pahayag si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan pero wala pa siyang tugon. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations noong Biyernes, ipinunto mismo ng ibang kongresista na inahati ang ilang malalaking proyekto sa distrito nang hindi lalampas sa 150 million pesos para sa DPWH District at hindi DPWH Regional Office ang magpapatupad ng mga ito. Hindi lamang daw sa budget may nakawan kundi sa simula pa lamang tulad ng costing o paglalagay ng halaga sa mga proyekto. Ayon kay Dizon, kailangan ding matyaga ng procurement, implementation at monitoring ng mga proyekto.
Ayon kay dating DPWH Secretary Rogelio Singson, tama lamang daw na hiningi ni Secretary Dizon ng courtesy resignation ng mga opisyal ng DPWH bilang paunang hakbang sa paglilinis sa ahensya. Humingi ako ng tulong sa mga tao. Kaya ba, Sir Lee? Who can I trust? Who are good people? We have to find the bad eggs, take them out, make them accountable. If they're as bad as Alcantara, Mendoza, and Hernandez, hindi lang dismissal yun. Talagang kakasuhan yun. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lusot na sa Committee on Appropriations ng House of Representatives ang panukalang 27.36 billion pesos na pondo ng Office of the President sa susunod na taon. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Rafi, hindi na binusisi ng Committee on Appropriations ng House of Representatives ang proposed budget ng Office of the President o OP para sa 2026. Alinsunod daw sa tradisyon ng parliamentary courtesy, tinerminate ng komite ang budget proceedings ng OP. 56 ang bumotong pabor habang 5 naman ang miyembro ng panel na tutos na i-terminate ang budget proceedings. Kaya lusot na sa komite ang panukalang budget ng Office of the President na 27.362 billion pesos para sa susunod na taon. Si Executive Secretary Lucas Bersamin ang kumatawan sa Office of the President. Tinanong si Bersamin tungkol sa kanyang pahayag na inilabas noong Sabado ng gabi tungkol sa mariing pagtutol ng gabinete sa umano'y tangkang paninisi sa kanila ng House of Representatives sa mga isyu ng korupsyon at mga pagkukulang. Sabi ni Bersamin sa kanyang pahayag, "Clean your house first." Pero paglilinaw ni Bersamin kanina, hindi niya intensyon na siraan ang Kamara. Nais niya lang daw bigyang diin ang institutional separation sa gitna ng pahayag ng ilang mambabatas na ibabalik sa ehekutibo ang 2026 budget. Hindi na nag-interpolate o nagtanong ang mga miyembro ng Committee on Appropriations Panel, pero ilan sa kanila ang nag-manifest o nagpahayag ng pagtutol para i-terminate ang budget proceedings. Sabi ni Representative Antonio Tino ng ACT Teachers Party List, taliwas ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang SONA tungkol sa paglaban sa korupsyon at pagreforma sa budget. Marami raw issue na kailangang sagutin ng Office of the President gaya ng confidential funds. Yan ang punto ni Sagip Party List Representative Paulo Henry Marcoleta dahil kung masyado daw binusisi ang budget of the Office of the Vice President, dapat maging patas at ganoon din ang gawin para sa Office of the President. Bibigyan daw sila ng pagkakataong magtanong sa 2026 budget deliberation sa plenaryo. Rafi? Maraming salamat, Darlene Kai. Mainit na balita, pinangalanan na mag-asawang kontraktor na sina Pacifico at Sara Diskaya ang ilang mambabatas at opisyal ng DPWH na tumanggap nila ng porsyento sa flood control projects. Sa binasang sworn statement ng mga Diskaya, kabilang sa mga pinangalanan, si dismissed DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at ilan pang district engineer sa iba't ibang lugar. Idinawit din nila ang ilang congressman tulad ni nooy House Appropriations Committee Chairman Zaldico. Wala pang komento ang mga nabanggit na pangalan ni Diskaya. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Rodante Marcoleta, sinabi sa kanya ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may provisional immunity ang mag-asawang Diskaya. Paghahanda po yan sakaling mag-apply sila bilang state witness. Sa ibang balita, kabahagi pa rin ng mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan ng GMA Integrated News Anchor na si Ivan Mayrina. Pumirma po ulit ng contract renewal sa GMA Network si Ivan. 25 years and counting pa ang paghahatid niya ng serbisyong totoo. Kasama sa kanyang contract signing, sina GMA Network President and CEO Gilberto Duavit Jr. Senior Vice President and Head for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor Amoroso. At Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials, Michelle Seba. Present din ang iba pang kapuso officials. Si GMA Network Chairman, Attorney Felipe Gozon, nagpasalamat at nagbigay ng pagbati kay Ivan sa isang video message. Pinuri din ng ibang opisyal ang dedikasyon ni Ivan sa paghahatid ng balitang mapagkakatiwalaan mula sa loob o labas man ng bansa. Congrats, Ivan! Positive vibes naman tayo ngayong Monday. Yes, early Christmas feels ang hatid ng isang asosasyon sa Subig, Zambales. Coming in cute, suot ang kanilang Ow! Ow! TD. Yes, ayan na sila.
Santas came early to town. September pa lamang pero ready to slay the holiday na ang asong sina Hero, Minnie, Suzy, Iya, Ayu, Jack at Mingming. Gayak na gayak ang mga fur baby, getting ready nang magkaroling. Aba-aba, ihanda na raw ang inyong mga Ginaldo. Kwento ni Ma'am Carmi Castillo, paborito talaga niyang damitan ng mga alagang aso. Basta dapat matchy-matchy. Ang Santa Costume video nila, 3.5 million na ang views. Trending! Nako, Mingming, cute. aso ka ba talaga? Oo nga. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.